Nagawa ni mama na kumapit sa patalim para sa aming magkakapatid at hindi ko maintindihan yun noon. Pero ang ginawa ng nanay ko noon ay parang nauulit lang din sa akin ngayon dahil nainganyo ako na kumikita ako ng malaking pera. At ang letter sender natin today ang nagbigay ng kanyang pangalan at itago na lang daw natin siya sa pangalang Yumi at tawagin daw natin Bisugo ang kanyang jowa. Noong bata pa lang si Yumi ay sobrang hilig niya na sa anime at mga cartoons pero never siyang naka-experience ng luho nung siya ay bata pa. Apat sila magkakapatid at si Yumi lang ang nag-iisang babae at siya rin ang bunso. Nakita ni Yumi kung paano sumubok na magtrabaho ang nanay niya pero hindi pa rin sapat kahit pareho niya ng magulang ang may trabaho. Kaya sinubukan ng nanay ni Yumi na kumapit sa patalim para na rin sa kanilang magkakapatid. Pero may permiso naman ng kanyang papa ang ginagawa ng nanay ni Yumi dahil naiintindihan niya na para yun sa mga bata. Naging maayos ang pamumuhay ng pamilya ni Yumi dahil ang nanay niya ay nagkaroon ng karelasyon na afam online. Hanggang sa kinailangan na ng nanay ni Yumi na pumunta ng ibang bansa pero hindi nila hinusgahan ang kanilang nanay dahil alam naman nila na para yun sa kanila. Kahit alam din nila na nasasaktan din ang kanilang papa kaya hindi yun maintindihan ni Yumi noon pero parang mauulit lang ang istorya ng nanay niya ngayon. Si Yumi ay isang cosplayer na nagbebenta ng mga sexy content sa online pero binibenta niya yon in a professional way. Nagsimula siyang mag-cosplay noong taong 2020 dahil sobrang hilig niya talagang manood ng mga anime at cartoons at yun talaga ang pangarap ni Yumi. Pero hindi niya inaasahan na pwede pala siyang kumita sa pagko-cosplay dahil noon ay sobrang liit lang ng kanyang kinikita. Hanggang sa nagkaroon na siya ng mga sponsors dahil sobrang dami niyang nakilala sa community ng cosplaying. Kaya nainganyo si Yumi na magbenta na rin ng mga contents dahil ang mga kakilala niya ay kumikita ng 50,000 kada buwan. Kaya nung unang mga araw ni Yumi ay sobrang saya niya dahil nasubukan niyang kumita ng 7,000 pesos sa loob lang ng 3 araw. Sobrang daming nabago sa buhay ni Yumi lalo na pagdating sa pinansyal at sobrang dami din ang nakaka-appreciate sa kanya hindi kagaya sa totoong buhay. Dito sa mundo ng cosplay niya nahanap ang totoong mga kaibigan hindi kagaya ng circle of friends niya na hihilahin ka lang pababa. Ibang klase ang kanilang mga taga-suporta dahil iko-compliment ka nila kahit payat ka man o mataba. Pero hindi pa man nagtatagal ay nakilala na ni Yumi si Bisugo na 26 years old ngayon habang 19 naman si Yumi. Si Bisugo ang tipo ng lalaki na nakilala ni Yumi na sobrang bait, maalaga at kapag may nagustuhan siya ay pagtatrabahuhan niya talaga para makuha. Naging masaya sila noong mga unang buwan kahit LDR sila at may trabaho si Bisugo na hindi niya pwedeng layasan kaya si Yumi ang bumibisita sa kanya. Kilala na rin ng pamilya ni Yumi si Bisugo at tinanggap siya na walang halong panghuhusga. Pero nung araw na pumunta si Yumi sa bahay nila Bisugo, naramdaman niya agad na ayaw sa kanya ng mga kapatid ni Bisugo. Sa loob ng halos 2 taon sinubukan niyang yayaing kumain, kamustahin, batiin ang ate ni Bisugo pero ni minsan ay hindi siya kinausap. Ni hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na kilalanin parang hindi siya itinuring na tao ng mga kapatid ni Bisugo kaya X na yun para sa kanya. Habang si Bisugo naman ay palagi na lang pinag-iinitan ng boss niya kaya ang sabi ni Yumi sa kanya ay sobrang toxic na ng kanyang trabaho. Kaya bakit hindi na lang sila magtayo ng isang negosyo na magkasama kaya dito na sila nagsimula na mag-live-in. May tindahan sa bahay nila Yumi kaya pumayag naman ang kanyang mga magulang na magsama sila ni Bisugo dahil maganda naman daw ang kanyang plano. Dito na ulit nagsimula si Yumi na magbenta ng mga contents pero kinausap niya muna ng masinsinan si Bisugo. Alam niyang sobrang sela ng usapin na to at hindi ito biro pero pumayag naman kalaunan si Bisugo. Kahit alam ni Bisugo na minsan ang bumalik si Yumi sa lalaking nagpapapansin sa kanya. Kaya dito na naranasan ni Yumi na magtrabaho 24/7 at nag-aaral pa siya sa umaga. Pagdating naman ni Yumi sa hapon ay tinutulungan niya naman si Bisugo sa kanilang sari-sari store na mag-restock ng mga paninda at sa gabi naman ang oras ni Yumi na makipag-usap sa kanyang mga kliyente online. Kinausap ni Yumi si Bisugo na kailangan niyang tumulong sa mga gawaing bahay at kailangan niyang makisama sa kanilang pamilya dahil sila ang nakikitira. 3 lalaki ang kapatid ni Yumi kaya kadalasan palagi silang tamad at puro gala lang. Kaya noong naipasa na lahat ng gawaing bahay kay Bisugo ay hindi niya na kinaya. Pinagsabihan ni Bisugo ang pamilya ni Yumi na kung kakain sila ay hugasan nila ang mga plato. At kung hindi naman kaya kahit iligpit man lang sana dahil hindi naman sila katulong. Hindi na alam ni Yumi kung ano pa ba ang dapat sabihin kaya bumabawi na lang siya sa simpleng mga bagay na alam niyang magpapasaya kay Bisugo. Madalas niyang bilhan ng laruan si Bisugo dahil mahilig siya mangolekta ng mga laruan at binubusog niya sa mga masasarap na pagkain. Pero may mga pagkakataon pa rin talaga na natatalo si Bisugo ng selos at obsession niya kay Yumi. Madalas saktan ni Bisugo ang kanyang sarili at may mga pagkakataon pa na napagbuhatan niya rin ang kamay si Yumi. Naninira din ng mga gamit si Bisugo, mga bagay na pinaghirapang ipundar ni Yumi ay sinisira niya lang. Pero palagi niya namang sinisigurado kay Bisugo na trabaho lang talaga ang kanyang ginagawa. Naniniwala kasi si Yumi sa suporta ng kanyang mga kliyente at mga kaibigan pero kailangan niyang itago na meron siyang live-in partner. Pero palagi pa rin siyang sinasaktan ni Bisugo at dumating pa sila sa punto na kinalbo siya ni Bisugo para lang wala nang magkagusto sa kanya. Kaya nawala ng tiwala si Yumi sa kanyang sarili kahit
magsuot pa rin siya ng wig, iba pa rin daw ang pakiramdam ng may buhok. Dahil alam naman daw nating mga babae na isa ang buhok natin na nagpapaganda sa atin. Hanggang sa dumating ang araw ng kanilang anniversary na wala man lang siyang naramdaman kahit isang effort mula kay Bisugo. Noon kasi ay palagi siyang tinutugtugan ni Bisugo ng gitara at lalabas sila para kumain kahit fishball lang at binibilan din siya ng simpleng bulaklak. Pero ngayon ay maghapon lang nag-cellphone si Bisugo kaya nakipaghiwalay sa kanya si Yumi nung araw din na yon. At dahil naging madalas ang kanilang pag-aaway, na apektuhan na rin ang tindahan nila Yumi at nakakahalata na rin ang kanyang pamilya pero never naman silang nangialam. Kaya nag-decide na lang si Bisugo na umuwi muna sa kanilang lugar para magpalamig pero hindi yun kinaya ni Yumi. Isinarado na ni Yumi ang kanilang negosyo at hindi na rin siya nakipag-aral dahil hindi niya kinaya ang hirap. Pinipilit na rin siyang kontakin ng ate ni Bisugo dahil alam niya na e-eskandaluhin siya kaya lumipat na lang si Yumi ng isang apartment. Alam naman ni Yumi na may pagkakamali siya dahil kahit sino naman daw na lalaki ay hindi kakayanin na gano'n ang ginagawa ng kanilang girlfriend. Pero ginagawa lang naman daw yun ni Yumi para maibigay ang buhay na gusto niya at matulungan ang kanyang mga magulang. Maraming lalaking nakilala si Yumi nung panahon na nagkahiwalay sila ni Bisugo at isa na dito ang lalaking pinagseselosa ni Bisugo na itago na lang daw natin sa pangalang Jonathan. At ang istorya ni Jonathan ay mapapanood nyo na lang sa susunod na kwento dahil sobrang haba na ng ating chika.